Na-topic na natin about platform business model, about software, ngayon naman about distribution business model. At ang example ko sa inyo mga kanegosyo ng distribution business model, ang Tipa Sopia. Gamit ang Focus in One at distribution business model kaya lalo tong lumaki. Eto, kung nagsisimula ka pala magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami ka matututunan. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante, isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko, comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuean, bilyaran, rental. Kwento ko lang mga kanegosyo. Nung naitayo ko yung sari-sari store ko way back 2015, naitayo ko siya malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng marketing management sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines. At nagkataon mga kanegosyo, may community akong pinagsisilbihan. Ang community ko is college student na nag-aaral sa TIP din. Nung araw mga kanegosyo, may nagbabagsak sa akin ng Tipa Sopia. Consignment. Hindi pa ako magbabayad ako, depende kung ilan lang yung mabawas sa hopya ko mga kanegosyo. Distributor siya ng Tipa Sopia. Ngayon mga kanegosyo, sino mas kumikita ng mas malaki? Yung may-ari ng sari-sari store o yung nagbabagsak ng Tipa Sopia at hopya lang yung tinda niya sa lahat ng sari-sari store? Siyempre yung nagbabagsak ng hopya sa lahat ng sari-sari store. At napalaki pa ng may-ari ng Tipa Sopia ito gamit ang distribution business model. Na kung saan maghahanap lang yung may-ari ng Tipa Sopia, halimbawa sa Cubao area, maghahanap siya ng isang tao doon na babagsakan niya ng Tipa Sopia at yung taong yun, siya naman yung magbabagsak sa lahat ng sari-sari store doon sa Cubao area na yon. At yung may-ari ng Tipa Sopia, wala na siyang ibang babagsakan ng Tipa Sopia, kundi yung tao na nakausap niyang yun. Para hindi magkaroon ng competition. At lahat ng order direct doon sa may-ari, ibabato niya lang yon sa distributor doon sa Cubao area na kinausap ng may-ari ng Tipa Sopia. At commission based to mga kanegosyo. Depende kung ilan yung mabebenta ng distributor sa Cubao area na yon at ganun din karami yung kikitain niya. Ganun gumagana ang distribution business model mga kanegosyo. Kukuha din siya ng tao halimbawa sa Cavite, sa Rizal, or sa Laguna. Pabagsakan ng may-ari ng Tipa Sopia yon, yung distributor niya sa Laguna, sa Rizal, or sa Cavite, or sa Manila, at wala na siyang babagsakang iba. Halimbawa sa Cavite, isa lang yung kinausap niya, wala na siyang babagsakan doon bukod sa nakausap niyang yon, para hindi magkaroon ng competition. At yung nakausap niyang yon, halimbawa sa Cavite area, siya naman yung magbabagsak sa lahat ng sari-sari store doon sa Cavite area. Ganon din, vice versa, halimbawa Manila area naman, kakausapin nung may-ari ng Tipa Sopia yung distributor sa Manila area na siya naman yung magbabagsak sa lahat ng sari-sari store sa lugar na yon. At wala nang ibang magbabagsak ng Tipa Sopia bukod dun sa kinuwang distributor ng Tipa Sopia na yon, para hindi magkaroon ng competition. At halimbawa, kung dadirect ka naman, halimbawa, sa pinakamay-ari ng Tipa Sopia, ang gagawin lang ng may-ari ng Tipa Sopia, ma'am, sir, meron po tayong distributor sa lugar nyo. Ibabato ko lang po kayo doon. Hindi kayo makaka-order sa akin directly. Para hindi rin, although pwedeng pagbentahan ng may-ari ng Tipa Sopia doon, pero paano naman yung kinuha niyang distributor sa lugar na yon? Kung dadirect kayo sa akin, kung pati siya kakalabanin ko, unfair naman yon sa kinuha kong distributor. So ang gagawin ng may-ari ng Tipa Sopia, kahit dumirect kayo sa akin, halimbawa ako yung may-ari ng Tipa Sopia, ibabato ko pa rin kayo sa distributor.
Ganon gumagana ang distribution business model. Kaya lalong lumaki yung Tipas Hopia gamit ang distribution business model. Kaya mas malaki yung kita nung nagbabagsak ng Tipas Hopia kaysa sa sari-sari store owner. Ikaw ba naman magbagsak sa lahat ng sari-sari store? At focus in one, mga kanegosyo. Kaya kung nagsisimula ka pala magnegosyo, ikaw yung mag-create, ikaw yung gumawa ng sarili mong hopya, brandingan mo, halimbawa, Jepoy Hopya, ikaw mag-brand, gawan mo ng i-scale up mo sa level 2 business model, gawan mo ng distribution business model. Panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content bilang negosyante. Dahil kasama na sa trabaho natin to. At kung umabot ka sa dulo na video na to, gusto ko malaman yung tumatapos, sabihin mo naman Hopya. Like mo na rin tong video ko, comment, subscribe ka na rin sa akin bilang negosyante. Kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.